Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Ang pag-usapan natin dito, kasi yung ombudsman ngayon ay magre-retard, ano? So, pag nag-retard, normally may papalit. So, may napabalita na si Justice Secretary Remulla ay nag-apply as ombudsman. For what? Secretary na siya eh. Gusto niya pang maging ombudsman para matagal-tagal. Hindi naman siya tested, ano? Hindi siya tested na anti-corruption. Kumbaga, pro-corruption siya. So, hindi pwede siya doon. Pero bago ako magbigay ng komento, pakinggan natin mga opinion ng mga kasama natin. Opinion ni Atty. Guanzon, ni General Macanas, mga kilala na magaling sila sa analysis, ano. Tayo, secondary analysis lang tayo. But ang Filipino Guerrilla Forces ay tumitingin sa mga nangyari sa ating bansa. Nasabi natin ng Filipino Guerrilla Forces, ano, ay forever ito na tumitingin sa lahat ng mga hindi magandang nangyari sa ating bayan, sa ating bansa. Nasa gobyerno ka man o nasa labas ka ng gobyerno. So yun ang tinitingnan ng ating Filipino Guerrilla Forces. Pero congratulations nga pala yung commander sa Hong Kong, yung mga nakabase sa Hong Kong na Filipino Guerrilla Forces, at ang bansang Hong Kong, nagugulat sila. Bakit mayroong Filipino Guerrilla Forces doon? Sa Hong Kong, ano? Nagkaroon sila ng o-taking ng mga membro, nagkaroon sila ng marksmanship training. Siguro mamayang gabi magkakaroon ako ng live na ipapakita ko sa inyo ang kanilang mga pictures, activities under sa pamumuno ni Commander Viva Cecil, ano. Pero bigyan ko kayo ng isang sample, ano, para makita ninyo. Hanapin natin. So, ito yung mga activities niya. Ayan si Commander Viva Cecil, based in Hong Kong. Isang shooter at isang martial expert instructor. Okay? Yan ang mga activities nila, oh. Dahil lang, ha, para makita ninyo. Ayan. So, yan yung mga activities nila, no. Talagang gubat rin pala sa kwan, ano, sa Hong Kong. Magubat rin, ano. So, iba pa mga activities nila. May panunumpa. Ayan, marksmanship. Susunod may mga pictures yan gagawa natin. Ay, Commander Viva Cecil, Commander, anong tawag nito? Commander Belinda, gawa mo nga ng kwan ito. Tapos padala mo sa akin yung ginagawa mong, ano matawag nun? Basta yung ginagawa mo sa mga logos, ganun gawin mo ito. At saka mayroon silang isang panunumpa.
Okay? So, narinig nyo ha. So, yan yung Filipino Guerrilla Forces ng Hong Kong. Ano? Nagugulat nga daw yung taga Hong Kong, ano? Hong Kong Armed Forces. Bakit nakarating ang Filipino Guerrilla Forces sa ibang bansa? So, the unique organization, ano? Sa atin, ano? Biruin mo, kasi doon sa mga armed forces, pag sinabing guerrilla, kasi ang pag sinabing guerrilla, ito yung mga netibong laban. Kung ano yung anong ang environment sa iyong lugar, i-adapt mo para you win the war. Parang ganun yun eh. Kung saan ka dapat i-adapt mo yung sitwasyon. So, balik tayo doon sa topic natin na lumalabas. Dahil lang ha mga kaibigan. At na mapakiu pa pala ilaw dumilit. Parang utos talaga to. Hello, dumili, mas pasensya lang talaga, no? Okay. Okay, pakinggan natin. 608,000 nata. Ang dami niya ng followers at karamihan mga DDS. So, mga DDS, sabi kay Ma'am Rowena Ganson, sinasabihan niya ako, mag-apply ako ng ombudsman. Sabi niya, paano kung ako ang napiling ombudsman? Di, kakasuhan ko silang lahat. Di, patay silang lahat. Mag-apply ako, sabi niya. Tapos ang mamimili, o siguro, di ba, Judicial and Bar Council pa ang sasalang. Ano mo na, i-trim down ang mga applicants. Granting. Isa siya sa i-recommend, ang alam ko yan, 3 ata eh. Kasama ang pangalan, Attorney Guanzon, kasi overqualified siya. Binasa ko yung mga comments. Overqualified ka, ma'am. Sige na, apply na. Granting. Isa siya. Ang makakalaban niya, Secretary Boying Limulya. Sino sa tingin nyo ang pipiliin ng presidente? Noon pa yan. Grabe. Kampanyahan noong 2022. Gusto na ipa-disqualify ni Commissioner Rowena Guanzon ang candidate Bongbong Marcos, hindi tayo naniwala. Ngayon, ang pipili ngayon, yung gusto niyang ipa-disqualify, ano? Pipiliin ba ako? Marcos Jr. Huwag na lang. Anyway, yan ang talagang may goals. Ang ombudsman kasi, usually yan, yung hindi siya naging politiko. But anyway, si Atty. Rowena naging mayor pala. Alam, mayor. Di ba, politiko. But lately, yung mga posisyon niya? Mga matitino. COA Commissioner, COMELEC Commissioner. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan siya ng mga So, this time, yun na. Kasi independent body ang ombudsman. Kaya, bagay na bagay, itong ombudsman kay Ombudsman Samuel Martirez. Okay. So, magbibigay ako ng opinion, ano? At, so, matibay ang labanan. Si Guanzon, si Rimulya, siyempre, normal ang pipiliin mo dyan, yung katikit mo. Pero, kung ang iniisip ng ating Pangulo, ang bayan, na titino ang bayan, normally, ang piliin natin si Guanzon. Kasi nga, puro siya talagang maganda yung mga ginagawa niya sa gobyerno, ano? Si Rimulya,
batikang politician na dati sinasaluduhan ko itong mga Rimulya, pero ngayon nung napasok na sila sa politika, mga walang iya na rin. Saludo ko ito, tatlo yan silang sinusubaybayan ko na kilalang kilala sila bilang isang newscaster. At talagang matitino yung mga kanilang mga programa, mga sinasabi. Pero ngayon, nagiging walang hiya na sila. Yung dalawang Rimulya ng DOJ, Rimulya ng DILG, wala na. Politika na talaga. Bakit kaya ganun? Dahil sa pera? Dahil sa kapangyarihan? Ganun ba? So, hindi karapat-dapat, ano? Si Juan talagang karapat-dapat si Atty. Guanzon, mga kaibigan. Atty. Guanzon na lang tayo. Ang problema lang, hindi naman pipiliin. So, wala tayo. Ang bayan natin ay bayang Pilipinas na politika. Nabubuhay tayo sa politika. Kapangyarihan at kabuhayan. Kung gusto mong yumaman, gusto mong maging hari-harian, pumasok sa politika. Ganun na lang ang ating bayan na walang pag-asa. Filipino Guerrilla Forces, magparami tayo para pagbabastunin natin lahat yung mga gago sa gobyerno. Salamat.